Hello mga sisi ko! Another day, another rebond day. So itong client ko ngayon ay 1 year na ang buhok niya. Pero ako pa rin daw ang gumawa ng buhok niya. So hindi ko na nga siya maalala pero sinabi nga niya na ako daw ang last na nag-rebond dahil hindi nga siya nagpaparebond sa iba. So disclaimer lang po, lahat po tayo ng mga beautician ay may kanya-kanyang technique. So sa akin, kapag dating rebonded na, ay yung taas na lang ina-applyan ko. Sa baba, kapag okay pa naman, yung shine niya, yung kintab niya, ay hindi ko na siya ina-applyan o binababad ng R1. So minsan nag-i-spray na lang ng water down to dating rebond. Pero saglitan lang. And then kapag depende pa rin ito sa texture ng buhok, ang pagluluto ng R1. So uurasan mo siya ng 45 minutes to 1 hour. So minsan may mga buhok na naluluto na ng 45, may mga buhok na naluluto na ng 1 hour. Depende ito sa texture. So after nyan, banlawan mo at i-blower. Din i-plancha. Yung pagpa-plancha naman mga sisi ko ay yung saktong kapal lang. Kapag ka nadaanan mo na, medyo kapalan mo na. Pero kapag ka first time mo siyang na-plancha, medyo manipis dapat yung hagod sa kanya. At yung pagkuha ng buhok, yung medyo manipis lang din. Then, ibabad mo siya sa R2. The best talaga mga sisi ko na ibabad sa R2 para iwas tayo ng back job. Kasi kapag nababad sa R2, nakikita na natin yung result ng R1. So, si client ko pala ngayon ay hindi siya magpapa-Brazilian only. Rebond, cellophane lang yung ginawa ko sa kanya. Then, after ng R2, tsaka cellophane, babanlawan mo siya at ipaplansya ulit. Ito na yung outcome ng gawa ko. So, wala siyang Brazilian mga mima ko. Ganyan na siya kaganda. Then, thank you for